Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon niya ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mag-isiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din ang inyong katabi ng magandang tanghali? Sino po sa inyo ang may asawa? Pakitaas nga po ang kamay. Kapag tinanong ko po kayo, kilala niyo po ba maigi ang inyong asawa? Ano po ang sagot ninyo? Baka. Pwede naman. Pero marahil lang sasagutin po natin, "Opo, Father, kilala ko po ang asawa ko dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, magkasama po kami." Tama po ba? Pero tanongin niyo din po talaga ang inyong sarili, kilala ko nga ba talaga yung asawa ko? Sino po sa inyo ang nakakakilala sa kanyang sarili? Pakitaas nga ho ang kamay. Yung iba ho, hindi nyo ho kilala ang inyong sarili. Nakakapagtaka naman ho. Ano ho? No? Pero bukod sa ating sarili, sa mga kapamilya natin, sa mga taong malapit sa atin, sino po kaya ang tunay na nakakakilala sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Kung tutusin nga po mga kapatid, wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos ang hibla ng ating mga buhok. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso.
Pwede tayong maging mabuti sa harapan ng ibang tao, pero sa harapan ng Diyos, wala tayong pwedeng maitago. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, pinili ni Jesus si Pedro. At kung tutuisin mga kapatid, anong klaseng pagpili ang ginawa ng Panginoon kay Pedro? Tandaan natin mga kapatid, nung panahon na iyon, si Pedro ay simpleng tao. Dahil siya ay mangingisda. Marahil nung mga panahon na iyon, hindi nakapag-aral si Pedro. Hindi mataas ang kanyang natapos. Hindi mataas ang kanyang napag-aralan. Marahil nung mga panahon na iyon, hindi naman ganun makapangyarihan si Pedro. Pero bakit po kaya, ano kaya ang nakita ni Jesus kay Pedro? Upang siya ay mamuno sa simbahan, upang siya ay mamuno sa 12 alagad, ano kaya ang nakita ni Jesus kay Pedro? Alam niyo po kung ano? Kababaang loob. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ano ho ang sinabi ni Pedro kay Jesus? Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Mga kapatid, para sa isang pinuno, merong kwalifikasyon yan. Higit sa lahat sa panahon natin ngayon, ano ang kwalifikasyon ng isang pinuno? Dapat yan, may napag-aralan yan. Sa Pilipinas nga, dapat artista yan. Pero mga kapatid, ano ang nakita ni Jesus kay Pedro? Kapakumbabaan. Na bilang isang pinuno, bilang isang leader, bilang isang alagad, bilang isang tagasunod ng Panginoon, ang pinakamahalagang kwalifikasyon ay pagkakaroon ng mababang puso at loob. Dahil kung nandoon ang kapakumbabaan, ibig sabihin, may puwang ang Diyos sa ating puso. Dahil kung ikay ay mayabang, walang puwang ang Diyos sa iyong puso. Dahil sa puso mo, ikaw lang ang magaling. Hindi mo kailangan ng iba. Hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Pero kung ikaw ay may kababaang loob, nangangahulugan mga kapatid, kahit na ikay may kahinaan, kahit na ikay may kakulangan, kahit na minsan ikay makasalanan, ibig sabihin, may puwang ang Diyos. At kung may puwang ang Diyos sa iyong puso, anumang kakulangan at kahinaan mo, ang Diyos ang magpupuno. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay hindi karapat-dapat. At alam yan ng Diyos. Lahat naman po tayo makasalanan. At alam yan ng Diyos. Lahat naman po tayo may kahinaan. Alam yan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung yung lahat na yan ay alam ng mahal na pong Jesus Nazareno, anumang kakulangan, kahinaan, siya ang magpupuno. Pero paanong mapupuno ni Jesus ang ating mga kulangan kung hindi naman tayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan? Sa madaling salita mga kapatid, ang pagpapakumbaba natin sa Panginoon ang magbibigay sa atin ng kanyang siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Minsan mga kapatid, magtatanong tayo, bakit parang hindi ako nakakaranas ng pagpapala at biyaya? Tanungin din natin yung ating mga sarili. Baka kasi wala ding puwang ang Diyos. Baka din kasi ang yabang-yabang natin. Pero kung nandoon ang pusong mapagpakumbaba,
may puwang ang Diyos. At ang Diyos ang magpupuno sa anumang kakulangan at kahinaan meron tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin, ang bawat isa sa atin, hindi naman talaga karapat-dapat. Pero sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, ano ang pinapaalala sa atin? Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ni Jesus. At kung kilala tayo ni Jesus, siya ang magpupuno, siya ang magbibigay sa atin ng anumang kahinaan, kakulangan na meron tayo. Amen.